tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang batingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang mapanganib na laro ang nagaganap sa Strait of Hormuz ngayong Hulyo 2026. Matapos ideklara ni Donald Trump na we're taking over the strait, muling sumiklab ang tensyon ng tuluyang gumuho ang Islamabad Memorandum na nilagdaan lamang noong nakaraang buwan. Sa gitna ng lumalalang krisis, sasakupin nga ba talaga ng US ang mga estratehikong isla ng Iran o isa lamang itong malaking bluff ng isang superpower na unti-unti na palang nauubusan ng bala at humaharap sa matinding pressure sa loob ng bansa? Sa pamamagitan ng pagsusuring ito, mauunawaan mo ang tunay na kalagayan ng kakayahang militar ng US at Iran sa Strait of Hormuz. Malalaman mo rin kung sino sa kanila ang mas dehado at nagmamadaling makipagkasundo sa gitna ng krisis. Higit sa lahat, makikita natin kung paano direktang nakaaapekto ang digmaang ito sa presyo ng kuryente, langis at kaligtasan ng mga OFW mula sa Pilipinas. Tatalakayin natin ang militar at pampulitikang katotohanan sa likod ng banta ng US na sakupin ang mga katimugang isla ng Iran tulad ng Qeshm at Kish. Ipaliliwanag natin kung bakit napakahirap nitong isagawa sa totoong buhay sa kabila ng lakas ng puwersang Amerikano. Bagamat nagtataglay ang militar ng United States ng napakalakas na puwersa, ang permanenteng pananakop sa mga isla ng Iran ay maituturing na isang malaking bangungot sa usaping logistika at taktika. Sa kasalukuyan, may tinatayang 50,000 sundalong US ang nakatalaga sa buong Middle East sa mga permanenteng base at mga base na malapit sa lugar ng operasyon. Sapat ang puwersang ito para sa mga paunang precision strike at amphibious operation gamit ang Marine Expeditionary Units o ang Elite 82nd Airborne Division, ngunit lubhang kulang ang puwersang ito para sa isang malakihang pananakop kung ihahambing sa kalahating milyong sundalong ipinadala ng US noong Vietnam War. Ang heograpiya ng Qeshm Island naman ay sadyang napakahirap pasukin dahil mayroon itong sukat na 1,500 square kilometers na mas malaki pa sa buong bansa ng Bahrain. Binubuo ito ng mga mabatong talampas na may taas na humigit kumulang 400 metro at nagsisilbi itong kuta ng Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC. Ang buong isla ay puno ng mga underground missile facility, mga nakatagong silo at mga drone launcher na nakabaon sa ilalim ng mga bundok at natural na kuweba. May malaking pagkakaiba ang pansamantalang pagsakop sa isang lugar at ang pangmatagalang pagpapanatili ng kontrol dito sa gitna ng walang humpay na ganting pag-atake ng Iran mula sa kanilang mainland. Ang Qeshm Island ay may layong 2 kilometro lamang o mahigit 1 milya mula sa mainland ng Iran sa bahagi ng Clarence Strait. Dahil sa sobrang kalapitan na ito, kayang-kaya ng Iran na maglunsad ng walang humpay na ganting pag-atake gamit ang artillerya, mga drone at short-range missile mula sa kanilang mainland. Ang walang humpay na pag-ataking ito ay gagawing isang napakadugong digmaan ng pagkaubusan ng pananatili ng US doon, kung saan patuloy na malalagay sa panganib ang buhay ng kanilang mga sundalo. Ang Kish Island naman, bagamat mas maliit, ay patuloy na makararanas ng matinding pambobomba mula sa mainland na magpapahirap sa pagpapanatili ng kontrol dito. Ang senaryo ng pagsakop sa mga islang ito ay nananatiling haka-haka at theoretical dahil walang formal na planong operasyonal na inilalabas ang Pentagon para rito. Gayunpaman, ipinapakita nito ang estratehikong halaga ng mga target na ito, lalo na't humigit kumulang 90% ng crude oil export ng Iran ay dumadaan sa kalapit na Kharg Island. Kaya naman ang anumang banta ng blockade at tensyon sa mga islang ito ay direktang tumatama sa puso ng ekonomiya ng Iran. Kahit pa magtagumpay ang US sa pagkontrol sa mga isla ng Qeshm, Kish o iba pang maliliit na teritoryo tulad ng Abu Musa at Thumb Islands, hindi pa rin ito masisiguro ang ligtas na pagdaan ng mga barko sa Strait of Hormuz. Ito ay dahil sa asymmetrical warfare ng Iran na kayang paralisahin ang pandaigdigang kalakalan kahit kontrolado ng US ang mga isla sa paligid. Kahit makuha ng US ang mga isla, kaya pa rin ng Iran na harangan ng strait gamit ang mga mobile anti-ship missile launcher mula sa mga bundok sa mainland. Ang hilagang baybayin ng Strait of Hormuz ay binubuo ng mahahabang bulubundukin at mabatong lupain sa mainland ng Iran kung saan madaling maitago ang mga armas. Dito nakatago ang mga transporter erector launcher o mga truck na maaring magmukhang sibilyang sasakyan na nagdadala ng mga anti-ship cruise missile tulad ng Noor, Gadir at ang long-range na Abu Mahdi.
Gamit ang shoot and scoot tactics, madaling mailalabas ang mga launcher na ito mula sa mga kuweba upang umatake at mabilis ding maitatago bago makaganti ang puwersa ng US. Dahil ang kipot ay may lapad na 21 milya lamang sa pinakamakitid na bahagi nito, hindi talaga kailangan ng Iran ang mga isla upang paralisahin ang mga dumaraang komersyal na barko. Sa pamamagitan ng sabay-sabay na pagpapakawala ng mga murang kamikaze drone gaya ng Shahed at mga anti-ship ballistic missile tulad ng Khalij Fars, kayang punuin at guluhin ng Iran ang mga radar at air defense system ng mga barkong pandigma ng US. Isa itong mabisang paraan ng anti-access at area denial upang mapigilan ang pagpasok ng mga dayuhang puwersa sa kanilang teritoryo. Bilang alternatibong taktika, maaring piliin ng US na ilihis ang mga barko sa katimugang bahagi malapit sa Oman sa halip na makipagdigma para lamang sa mga isla. Ngunit ang taktikang ito ay hindi pa rin ganap na makatutulong kung patuloy ang pag-ulan ng mga missile mula sa mainland ng Iran. May pampulitikang pangamba rin si Trump sa isa pang digmaang tulad ng Iraq War na maaring magdulot ng matinding pagtutol mula sa sarili niyang mga taga-suporta. Alam ng Administrasyong Trump na ang mga Amerikanong bumoto sa kanya ay tutol sa walang katapusang mga digmaan sa ibang bansa na nag-aaksaya lamang ng pondo ng bayan. Matatandaan na nagkaroon ng paglagda sa isang Memorandum of Understanding o MOU sa pagitan ng US at Iran noong June 17 na pansamantalang nagpalamig sa tensyon. Ang kasunduang ito na tinawag na Islamabad Memorandum ay nagbigay ng panandaliang pag-asa ngunit muli itong gumuho nitong Hulyo nang magdeklara si Trump ng mas matinding hakbang. Ngayong gumuho na ang diplomasya, kailangan nating ihambing ang mga panloob na kahinaan ng US at Iran upang matukoy kung aling panig ang mas dehado at mas nangangailangan ng isang bagong kasunduan sa kapayapaan. Magsimula tayo sa pagsusuri sa naghihingalong kalagayan ng Iran na kasalukuyang nasa bingit ng malawakang pagbagsak. Ang muling pagpapatupad ng US naval blockade noong Hulyo 14, 2026 ay nagdulot ng malubhang pinsala sa ekonomiya ng bansa at naglagay sa rehimen sa matinding pagsubok. Inaasahang liliit ng 6.1% ang GDP ng Iran ngayong taon ayon sa pagtataya ng International Monetary Fund. Kung susuriin ang kasaysayan ng kanilang GDP per capita ay bumagsak mula $8,000 noong 2012 patungong $5,000 noong 2024 dahil sa patuloy na mga sanksyon ng US. Ang matagalang paghihirap na ito ay nagpapakita ng matinding pressure sa ekonomiya na nagpapataas sa posibilidad na sumuko o makipagkasundo ang Iran sa lalong madaling panahon. Ang inflation rate sa Iran ay lumala at umakyat sa 68.9% na nagdulot ng pagsabog ng presyo ng pagkain at mga pangunahing bilihin ng hanggang 400%. Halimbawa, ang presyo ng simpleng itlog ay tumaas ng halos 3 ulit na nagdulot ng matinding paghihirap sa mga ordinaryong mamamayan. Kasabay nito, bumagsak at napilitang magsanib ang malalaking bangko gaya ng Bank Noor at Ayande Bank sa ilalim ng Bank Melli Iran upang maiwasan ang kabuuang pagbagsak ng sistema ng pananalapi. Dagdag pa rito ang malawakang rotational blackout sa gitna ng temperaturang umaabot sa 40 degrees Celsius tuwing tag-init na tuluyang nagparalisa sa kanilang mga pambansang industriya. Bukod sa ekonomiya, may seryosong pagkaubos din sa kanilang mga sopistikadong armas tulad ng mga missile at drone ayon sa ulat ng CSIS bago pa man ang mga kamakailang pag-atake. Ayon sa datos, naubos ng Iran ang 30% ng kanilang pre-war missile stockpile at 10% ng kanilang drone arsenal bago pa man sumapit ang April 1. Nawala na ang bansa ng halos kalahati ng kanilang ballistic missile stockpile na dating tinatayang nasa 3,000 hanggang 4,000 bago magsimula ang digmaang ito. Nasira na rin ang mahigit 190 missile launcher at humigit kumulang 155 sasakyang pandagat sa mga nagdaang sagupaan. Bagamat may hawak pa silang tinatayang 70% ng kanilang pre-war missile stockpile, ayon sa ilang classified assessment, ang pagkasira ng kanilang mga radar network at launch infrastructure ay seryosong naglilimita sa kanilang kakayahang maglunsad ng tuloy-tuloy na opensiba. Ibig sabihin, mabilis na nauubos ang kanilang kakayahang militar na lumaban sa isang matagalang digmaan. May matindi ring kahinaan sa pampulitikang aspeto ang pamahalaan sa ilalim ng kasalukuyang Pangulong Pezeshkian. Ito ay kasunod ng pagkapaslang kay Ali Khamenei sa ilalim ng Operation Epic Fury noong Pebrero 2026 na nag-iwan ng malaking lamat sa command and control hierarchy ng rehimen. Ang pagkawala ng kanilang pinakamataas na leader ay nagdulot ng kawalan ng katatagan at takot sa loob ng kanilang pamahalaan.
Sa kabilang banda, hindi ring perpekto ang kalagayan ng United States dahil mayroon silang mga lihim na kahinaan na hindi gaanong napapansin ng publiko. Ang administrasyong Trump ay kasalukuyang nakaharap sa matinding problema sa kanilang supply ng munisyon at presyur sa loob ng bansa dahil sa inflation. Ayon sa pagsusuri ng Center for Strategic and International Studies o CSIS, seryosong nauubos ang stockpile ng pinakamahalaga at pinakamamahaling munisyon ng US sa digmaang ito. Nagamit na ng Pentagon ng halos 50% ng kanilang THAAD ballistic missile interceptor upang depensahan ang kanilang mga kaalyado sa rehiyon. Nagamit na rin ang halos kalahati o 50% ng kanilang Patriot Air Defense Interceptor at humigit kumulang 30% ng kanilang Tomahawk Land Attack Missile ang nag-aasta na sa mga unang bahagi ng labanan. Ang problemang ito ay pinalalalapan ng napakabagal na produksyon ng mga bagong sandata sa kanilang bansa. Nakatatanggap lamang ang Pentagon ng tinatayang 15 bagong Tomahawk at 15 bagong Patriot missile kada buwan at walang bagong THAAD delivery para sa taong 2026. Upang matugunan ang kakulangang ito, ginamit ni Trump ang Defense Production Act upang pilitin ang mga lokal na pabrika na bilisan ang paggawa ng armas. Gayunpaman, ang epekto nito sa supply chain ay hindi agad mararamdaman at aabutin pa ng maraming buwan bago mapunan ang mga bodega. Dapat nating linawin na kahit may ganitong kakulangan sa armas ang US, nananatili pa rin silang nakahihigit sa usaping militar kumpara sa Iran. Ang kanilang teknolohiya at kakayahan ay sapat pa rin upang magdulot ng matinding pinsala, ngunit ipinapakita ng problemang ito sa supply na mayroon ding limitasyon ang isang superpower sa isang matagalang labanan. Ang digmaang ito ay nagdulot din ng malaking dagok sa bulsa ng mga ordinaryong Amerikano dahil sa mabilis na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Umakyat ang presyo ng petrolyo sa US mula $2.98 bawat galon bago ang digmaan patungong $4.63 noong Mayo 2026. At University Iran War Energy Cost Tracker, nagbayad na ang mga Amerikano ng mahigit 68 hanggang 65 bilyong dolyar para sa karagdagang gasto sa gasolina at diesel. Tinatayang kabuuang gastos ng digmaan ay umabot na sa humigit kumulang $1,100 kada sambahayang Amerikano dahil sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin, pagkain at interes. Noong Mayo 2026, ang Consumer Price Index o CPI sa US ay umakyat sa 4.2% na siyang pinakamataas sa loob ng 3 taon. Upang labanan ang inflation na ito, pinananatili ng Federal Reserve ang mataas na interest rate na lalong nagpapahirap sa pag-utang ng mga pamilya at negosyo. Dahil sa pasanin sa ekonomiya, bumaba ang suporta ng publiko kay Trump para sa digmaang ito. Ayon sa isang YouGov poll, 57% ng mga Amerikano ang naniniwalang mali ang desisyon ng Administrasyong Trump na makipagdigma sa Iran. Nagdudulot ito ng matinding pampulitikang presyur, lalo na sa paparating na midterm elections kung saan maaaring matalo ang kanyang mga kaalyado. Ngayon naman tingnan natin ang direktang epekto ng geopolitical standoff na ito sa pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipinong manonood. Ang hidwaan sa kabilang panig ng mundo ay hindi isang malayong issue dahil direktang apektado ang ating enerhiya at ang mga kababayan nating nagtatrabaho roon. Ang pagbabara at kaguluhan sa Strait of Hormuz ay nagdulot ng malaking pagtaas sa pandaigdigang presyo ng Brent crude na umakyat ng mahigit 4% patungong $79.11 kada bariles. Dahil ang mga bansang pinagmumula ng refined petroleum products na inaangkat ng Pilipinas, tulad ng South Korea, Singapore at Japan, ay nakadepende sa krudo mula sa Persian Gulf, mabilis nitong pinataas ang presyo ng lokal na gasolina sa ating mga gasolinahan. Ang biglaang pagtaas na ito sa presyo ng langis ay nagdulot din ng pagtaas sa generation charge sa kuryente at sa pangkalahatang presyo ng mga bilihin sa Pilipinas. May malaking panganib din ng rotational blackout sa bansa dahil sa limitadong supply ng langis para sa mga oil-fired power plant na nagtutulak sa pamahalaan na magpatupad ng mga hakbang sa ilalim ng National Energy Emergency. Bukod sa kuryente at langis, ang pinakamalaking alalahanin ng ating bansa ay ang kaligtasan ng milyon-milyong OFW na kasalukuyang nakabase sa gitnang silangan. Ang Strait of Hormuz ay naging lubhang mapanganib para sa mga komersyal na barkong may mga tripulanteng Pilipino dahil sa mga pag-atake ng Iran. Ang Department of Foreign Affairs ay patuloy na nakikipag-ugnayan sa pamahalaan ng Iran upang matiyak ang ligtas na pagdaan ng mga barkong may tripulanteng Pilipino.
Ayon sa Department of Migrant Workers, nasa 1,300 Filipino seafarer na ang ligtas na nakatawid sa kipot sa kabila ng matinding krisis na ito. Para naman sa mga manggagawa sa mainland, inutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paglalabas ng karagdagang 3 bilyong piso para sa DMW at OVA upang pondohan ang operasyon sa pagpapauwi. Kasama rito ang paglikas, pagbili ng mga flight ticket at pagbibigay ng reintegration assistance para sa mga babalik sa bansa. Sa ngayon, mahigit 8,600 Pilipino na ang matagumpay na naiuwi mula sa mga conflict zone. Ayon kay DMW Secretary Hans Kakdaka, abot sa 13 bilyong piso ang kinakailangang pondo ng pamahalaan kung tuluyan ng ililikas ang lahat ng Pilipino sa mga apektadong lugar sa gitnang silangan. Sino nga ba ang mas kailangang sumuko at makipagkasundo sa sitwasyong ito? Kung susuriin, ang parehong panig ay may kani-kanilang kahinaan na maaring magpilit sa kanila na bumalik sa mesa ng negosasyon upang maiwasan ang tuluyang pagbagsak. Ang Iran ay may naghihingalong ekonomiya, nagtataas ang presyo ng mga bilihin at mabilis na nauubos na arsenal na hindi kayang tumagal sa isang matagalang digmaan laban sa isang superpower. Ang US naman ay nahaharap sa matinding pressure sa loob ng bansa dahil sa mataas na presyo ng gasolina, galit ng publiko, at unti-unti ring pagkaubos ng kanilang pinakamahalagang bala na kailangan din nila sa iba pang bahagi ng mundo. Kaya naman ang ideya ng isang mabilis at madaling digmaan ay isang ilusyon lamang para sa dalawang bansa. Ang tanging paraan upang maiwasan ang mas malaking trahedya ay ang muling pagbuhay sa diplomasya kahit pamukhang malabo ito sa kasalukuyan. Sa inyong palagay, magagawa nga ba ng US at Iran na magkasundo muli matapos gumuho ang Islamabad Memorandum o tuluyan na itong hahantong sa isang mas malaking digmaan? Ibahagi ang inyong pananaw sa section ng mga komento sa ibaba at huwag kalimutang mag-subscribe para sa iba pang malalalim na pagsusuri sa mga pandaigdigang balita.